This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God for more people to know Him more as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018 and lasted for 2 years. God used challenges to test this group and was again reunited last March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of Mr. Lawrence Christopher Corpus Ferrer, and with his output, brings it to Mr. Reynaldo Canlas Benaventura for YouTube posting. Before we start our worship night, let us first listen to our CDCM Reunited theme song composed by Mr. Joseph Amisola Agna. Kami isang grupo naglilingkod ng buong puso kay Jesucristong nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman, pagkat tinaman niya sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo, upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang nais namin sa lahat ng mga membro ay lumago palalo sa tulong ni Jesucristo, upang balang ay makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyo mga kapatid, ay sumali na magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. CDCM.
Yes po no, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Wini-welcome po natin ng lahat no, sa lahat po ng dumalo ngayong gabing ito upang tayo ay magbulay-bulay sa salita ng Panginoon at magpuri sa ating Panginoon ngayong gabi. But before we continue, ako nga po pala si Janeline Saido, ang inyong presider sa gabi ito. So, yun po no, welcome po natin ang bawat isa, maging po sa ating tagapakinig dyan sa ating YouTube channel, CDCM Reunited. At kung ikaw po ay bago po sa ating channel, ay paki-click po ang ating like button, comment button, and bell icon upang ay ikaw po ay magiging updated or laging notified sa ating pong sa lahat po ng upload ng ating kasamahan po. So, ayun po no, bilang pagsisimula po sa ating gawain ngayong gabi, ating pong hinihiling ang presensya ng ating kapatid na si Gemaline Mangayat upang pangunahan tayo sa pambungad awitin at susundan po niya ng pambungad panalangin po. Sister Gem. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than clouds in any earthly sky. For Jesus is my life. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There is music in my soul today, a call to my King. And Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in my soul. There is springtime in my soul today, for when the Lord is near, the dove of peace sings in my heart, the voice of praise above. Of the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There is gladness in my soul today, and hope and praise and love, for blessings which he gives me now, for joys laid up above. Of the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. Our Father in heaven, we thank you for this time that you have given us. We thank you for this server that you have provided for us, na siyang magiging kagamitan namin sa panahong ito upang kami muling makapakinig ng masasabi naming sunshine, na siyang makakapagpaliwanag, makakapagbigay liwanag sa aming pang-araw-araw na buhay. At muli po naming hinihingi ang iyong pagpapakalinis sa bawat isa, sa bawat pagkakamali namin.
maging nagawa man, nasabi o naisip sa aming mga kapwa at maging sa iyo rin, Panginoon. Alam naming meron mang pagkakataon na sinadya namin at meron mang hindi. At hinihingi ko po ang iyong pagpapakalinis sa bawat pagkakamaling iyon. Hinihingi ko rin po na ang aming pagpupuri ay gawin mong kalugod-lugod sa iyo. At itanim mo sa bawat puso ng bawat isa ang iyong magiging salita. Alam naming ang iyong salita ay sa iba't ibang paraan mo maitatanim sa aming mga puso sapagkat kami tumatahak ng iba't ibang daanin sa buhay. At muli, Lord, hinihingi namin ang iyong gabay sa aming gawaing ito. Ang iyong gabay sa aming mga cellphone, sa aming mga signal na siyang maging daan upang maging successful. Ngunit, alam namin na ang aming mga puso ay doon gumagalaw minsan ang kaaway. Alam namin na you're much powerful than anumang distraction na aming dadanasin. Guide us and lead us, O Lord, to the success of this activity and lead each and every one of us para hindi lang masasabing gawain ito, kundi ang bawat isa ay mabless sa pamamagitan ng gawain ito. Ito pang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Okay po, maraming salamat po Sister Jem at ikaw po ay patuloy na nagpagamit sa ating Panginoon po. So ayun po no, napakabuti po ng ating Panginoon at tayo po ay pinagpala niya sa buong linggo. Alam po natin na tayo po ay nakatanggap ng mga bagay or mga biyaya or mga ano pa man itong natanggap natin sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay napakabuti, nakapakadakila. So ngayon po mga kapatid, open po ang ating mga mic upang tayo po ay magpapakatotoo, magpapasalamat sa ating Panginoon sa gabing ito po. So hinihiling po natin kung sino po yung may pagkakatotoo sa ating Panginoon ay bukas na po ang inyong mga mic upang magbigay sa ating Panginoon ng pasasalamat. Hello po? Anyone po, meron po bang magpapakatotoo ay magpapasalamat sa ating Panginoon sa isang linggong pagpapala o pag-ano sa atin, sa pagkilos sa atin ng ating Panginoon sa buong linggo po? Meron po ba mga kapatid? Yes, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ito po si Brother Bernard. Ako po ito is pusong nagpapatotoo sa ating Panginoon sa buong isang linggo na paggabay po niya sa akin. Not only may hindi lang sa isang oras or isang bagay, kundi sa lahat ng bagay na ginawa ko sa buong linggo ay talagang malaki po yung pasasalamat ko sa Panginoon. Paano ba? Ayan, so talagang blessed ako sa Panginoon kasi ano man yung mga trials na pinagdaanan ko sa buong isang linggo ay talagang andon yung naramdaman ko yung presensya ng Panginoon, yung patuloy po na pagpapalakas niya sa akin sa kabila po ng mga problems or kung ano man yung mga pinagdadaanan ko is patuloy po na ang Panginoon po yung nagpapalakas sa akin and alam ko rin na patuloy po niya akong ginaguide kasi nanggaling ako ng La Union, pumunta ako ng Baguio, tapos ngayon nandito na pa ako sa Pangasinan. So thankful ako kasi sa kabila ng higpit na sinasabi nila is thank you kasi tinulungan ako ng Panginoon para makauwi ako dito sa amin
wala pong gaanong what do you call this one? Wala pong gaanong mga cheche-breching hinanap sa akin. Kaya thankful ako kasi talagang si God yung nag-guide sa akin at saka nag-provide kung ano man yung mga kakailanganin ko sa pag-uwi dito sa amin. So, malaking blessing din sa akin na nadatman ko po yung family ko dito, yung mga kapatid ko, tsaka lahat po ng mga pamangkin ko dito is they are still okay, no? Safe silang lahat sa kabila pa ng pandemics na pinagdadaanan natin is, ayun, okay naman po silang lahat. At yun, talagang marami yung nais kong ipagpasalamat sa Panginoon. At salamat din sa Panginoon kasi alam ko na marami siyang plano para sa akin. Marami siyang planong gustong gawin para sa akin na ako po yung atat na atat kasi na alam ko ba bakit nagmamadali ako sa isang bagay na gusto kong mangyari. Pinagpipray ko siya pero hanggang ngayon is wala pa. Pero thankful ako kasi talagang sabi siguro ng Panginoon, sabi ng Lord na hindi muna para sa akin yung bagay na yon. Kaya siguro kaya laging napepending ilang times na kasi na nag-inquire ako pero laging pending. So until now, hindi pa rin ako nakakuha ng slot ko for sa PRC. Kaya siguro, di pa ito yung tamang panahon para gawin yung bagay na yun, kung yung pag-take na exam na yan. And so, malaking pasalamat ko na rin sa Panginoon kasi talagang dapat pagka nagpipray tayo is we are willing na magantay. Kaya thankful pa rin ako kasi talagang may plano talaga siya sa buhay ko. Ayan, so marami pa yung mga nais kong ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi lang tong buong week na ito, hindi sa mga nagdaan-daan pa. Kaya, ayan, alam na ng Panginoon yon kung ano po yung mga nais ko pang ipagpasalamat. So, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang po tayo. At alam ko po ng Panginoon yung patuloy na kikilos sa atin at patuloy na nandyan para sa ating lahat. As long as, gaya po ng lagi natin pinag-aaralan, ay tanggapin lang po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Ayan, so, at saka, last na lang ito. At saka, yung isa pang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung patuloy na pagbibigay niya sa akin ng pagkakataon na mabuhay pa or humihinga pa sa buhay kong ito. Pagkat binibigyan niyo pa ako ng pagkakataon para maglingkod sa Kanya at sa ibang tao. So yun po yung isa sa mga malaking pasasalamat ko sa Panginoon. And every morning that I woke up, talagang malaki na yung pasasalamat ko sa Kanya. Dahil yun na po yung pinakamalaking blessing sa buhay ko. Yung payapa po ako nagising sa umaga, payapa po ako sa buong maghapon, dahil alam kong nandiyan ang Panginoon. Yun na po yung pinakamalaking blessing sa akin. Kahit nabutas yung bulsa, kahit walang pera, basta nasa sa atin po yung Panginoon. Ayan, talagang malaking pagpapala na po yun sa akin. So, yun lang po. At maraming salamat. Baka marami po yung magsasalita. Baka nakuha ko na po lahat yung oras. So, yun. To God be the glory. Next time po ulit. Salamat. Okay po na. Thank you po, Brother Vernon. At napakabuti talaga ng Panginoon sa iyong buhay. Bernard po, Bernard. Bernard po, Bernard. Okay po. Sorry po, Brother Bernard. So, yun po, Brother Bernard. So, nandyan po talaga yung Panginoon sa buhay mo, no? So, nadama mo po talaga yung presensya ng Panginoon o yung pagmamahal ng Panginoon. Yung sinabi mo kanina, siguro ay may plano si Lord sa buhay mo. Hindi po siguro, Brother Bernard, totoo pong may plano si Lord sa ating bawat isa. So, lagi po yun po na, tunay po na ang sinabi mo kanina na patuloy lang tayong maniwala. Meron po bang iba na magpapakato sa ating Panginoon ngayong gabi? So, open po yung mic natin.
So, ayun po no, muli shout out po sa ating mga ka-YouTube dyan, tagapakinig. Kung kayo din ay may mga pagkakatotoo sa buhay, please drop down to our comment box at babasahin po yan ng ating mga kapatid po. So, may hahabol pa po ba na magpapasalamat sa ating Panginoon? In 3, 2, 1. Ayun, wala na po magpapakatotoo siguro, no? Wala na pong hahabol. So, mga kapatid, ito na po yung oras at panahon po. Diba, araw ngayon ng linggo, araw ng pagsamba natin sa Panginoon, araw ng pagpuri sa ating Panginoon. So, handa na po ba yung ating leader team dyan upang tayo ay magpuri at mag-glorify sa ating Panginoon ngayon. So, inihiling po natin ang ating team upang tayo na po ay magsamba sa gabing ito. It says in 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Sa gabing ito, mga kapatid, kay Kristo, nandito tayo upang ipatunay na we are a new creation of God, that we are here, enjoying His presence, enjoying in singing in His presence. Let's declare that Jesus Christ is holy. Let's declare that Jesus Christ is truly risen from the dead, and we must exalt Him on high in this evening. Let's declare that His name is so sweet into our lips, and His Spirit is holy, and it's like a water into our soul. And of course, His Word is like a lamp unto our feet. So in this evening, let's sing. Awitan po natin ang Panginoon sa buong nating puso, kaluluwa at isip. Let's focus our presence. Let's focus our mind in praising the Lord through singing. Let's sing with all our heart, with all our soul. Hallelujah, mga kapatid, sabayan niyo po kami ngayong gabi sa ating pagpuri sa Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon. Yes, come on! Yes, Lord! Let's lift the name of the Lord and and let's live into our lives. And let's say to ourselves that we are the new creation of God. We're singing in the morning. Let's sing. I am a new creation. I am a new Let's sing again. I am a new creation. Come on.
in the grace of God I stand. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, Yes, Lord. We thank you, for Lord. your provision. Yes, Lord. Thank you Yes, for your Lord. goodness. Thank you for your wonderful blessing, Lord. Hallelujah. You are really, really a God of joy and peace, lightness into our spirit. Ito ay gusto ng aking spirito na magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Jesus, you are holy. You are the anointed Son of God. You risen from the dead. You are the exalted one. Oh, your name is so sweet. Your spirit is like water in our life. Thank you, Jesus. We will continue to sing for your glory, oh Father Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship Glorify your name, you. Lord. Yes, mga kapatid, patuloy nating awitan ang Panginoon, patuloy nating idagila ang kanyang pangalan sa ating mga buhay. Let's worship Him in spirit and in truth in this time. Because Jesus is holy and anointed one. He's exalted because He's risen. Hallelujah. Let's sing is the name of Jesus. Ibigkasin po natin sa ating puso at sa ating buwanga. Jesus, hallelujah, Jesus! Let's sing! Anointed one! Jesus! Sabihin po din natin. Let's sing again. Jesus! Risen and exalted. Jesus, I love you.
amin. Nagpupuri, sumasamba, awit sa iyong pangalan, O Jesus. Maraming salamat. Maraming salamat, O Jesus. Gusto namin ulit-ulitin na sabihin ang iyong pangalan. Jesus, Jesus. We love you. We worship you. We praise you. And all the praises and all the glory and the honors all of you. All the praises and the honor in your name, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Clap your hands to the Lord. Praise Him. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. At sana ay ang lahat ay nag-enjoy sa presensya ng Diyos ngayong gabi. At sana na-feel natin ang presensya ni Lord sa ating mga buhay ngayong gabing ito. At sana nag-enjoy tayo na umawit sa Kanya. At sinabayan nyo kami, anuman ang kinaroonan nyo sa gabing ito, ay sinabayan nyo kami na nagpuri sa Panginoon. At sana sa inyong pagsabay sa amin, na-feel nyo na yung pangalan ni Kristo ay napakatamis sa ating pandinig, napakatamis na ating bigkasin, at ang kanyang espiritu, ay siyempre ay parang water na sa ating espiritu din, sa ating kaluluwa. Pagkat kung wala yung espiritu ng Diyos, paano tayo masabi na makapag-concentrate tayo sa salita niya, And siyempre, yung kanyang mga salita, ang tangi nating ilaw sa ating daan. So, sana, naway, sa pagpapatuloy natin sa ating gawain ngayong gabing ito, ay ma-feel natin mas lalo ang presensya pa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ayan. So, yun po, So, maraming salamat and God bless us all at patuloy nating purihin ang Panginoon. Yun po maraming salamat sa ating worship team po. So ngayon po, oras na po tayo ay pusigin natin ang ating spiritual na pangangatawan. Kung kanina ay binusog natin ang ating physical na pangangatawan, ngayon ay busugin naman natin ang ating spiritual na pangangatawan sa pamamagitan ng pakikinig ng ating banal na salita. Yun po nadadalhin po na binigay po ng ating Panginoon na lingkod ngayong gabi. So, ano pa bang hihintayin natin? Atin na pong ini-welcome ang ating speaker sa gabing ito. Walang iba po, kundi po ang ating pinakagwapong si Pastor Brian Agustin. Sorry po, Pastor Brian Agustin. So, yun po, welcome po, Pastor Brian. Magandang gabi sa ating lahat. At purihin po ang pangalan ng Panginoon. At dahil gabing-gabi na po tayo at kailangan na po nating kailangan na po na tayo na ay magpahinga mamaya. So dadako na po tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil alam ko po na lahat tayo ay pagod sa araw-araw, anuman po ang ating trabaho. Pero kailangan pa rin natin na tayo ay makapaglingkod at makapagpuri sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Lord God, salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, kung wala ka po sa amin, ay hindi po namin magagawa ang lahat ng bagay, Panginoon. Limitado lang po ang aming kakayanan, pero dahil meron ka sa amin, dahil ginagabayan mo kami araw-araw, Panginoon, ay lahat ng bagay na gusto mong ipagawa sa amin ay kaya naming gawin
sa pamamagitan ng iyong pagtulong sa amin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin, ingatan po ninyo ang bawat isa at buksan po ninyo ang aming mga puso, Panginoon. Salamat po, O God, sa iyong papuri, sa iyong pasalamat, in Jesus' name. Amen. So, pupunta na po tayo sa salita ng ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, alam ko po na marami po sa atin ang nag-aalala o nababalisa dahil po sa ating panahon o sa sitwasyon ng ating pong mundo. Pero kailangan ba na tayo ay mabalisa? Kailangan ba na tayo ay mag-alala dahil ganito ang ating pinagdadaanan ngayon? Marami pong nagtatanong na bakit ganito daw ang nangyari sa ating mundo? Bakit daw ganito ang ating sitwasyon? Kailan ba daw matatapos ang pandemic na ito? Mga minamahal, hindi po nating masasabi kung kailang matatapos ang pandemic. Pero ang Panginoon, alam niya kung kailan matatapos. Amen? At marami pong mga tao na nag-aalala kung saan po sila kukuha ng kanilang pagkain, ng kanilang iinumin o ng kanilang pangbayad sa city services o sa mga boarding. Kasi karamihan po ng mga tao ngayon ay nagbo-boarding. Gaya po namin, mahina po ang aming trabaho bilang masyore. Minsan nasa amin po ang pag-aalala. Baka dumating ang araw na wala po kaming maibabayad sa boarding. Pero ang Diyos, alam niya lahat kung ano ang kailangan ng isang tao. Alam ng Panginoon kung ano yung mga kailangan ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kung titignan po natin, yung mga ibon ba, kumakain sila? Yung mga langgam, kumakain sila. Pero hindi naman sila nagtatrabaho. Pero bakit kumakain sila? Bakit marami silang kinakain? Wala naman silang trabaho na gaya natin. Pero kumakain sila dahil binibigyan sila ng ating Panginoong Diyos. Tayo, mga minamahal, kung meron tayong pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Panginoon, bibigyan naman tayo ng Panginoon ng maraming pagkain. Amen? Nasa atin na lang po kung paano natin i-apply yung pagtitiwala, yung matibay o matatag na pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kailangan na kapag tayo ay lumalapit sa Diyos upang humingi ng pagkain, kailangan na sa atin po yung matibay, yung matatag na pananampalataya. Sinabi ko po kanina, maraming mga tao nagtatanong kung saan sila kukuha ng pagkain. Pero ang Panginoon, sabi ko nga, alam niya lahat. Alam niya kung anong kailangan ng mga tao. Ang Diyos, hindi naman niya tayo papabayaan. Hindi naman niya hahayaan na magutom ang mga tao. Lalo na yung mga tumanggap o yung mga lumalapit sa Kanya.
So basahin po natin ang ating teksto na matatagpuan mula dito sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 19. Sabi niya, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan. Amen? So, maliwanag po yun. Mayaman ang ating Panginoon. Kung gaano kayaman ang mga negosyante, ang mga merong kakayanan sa buhay, mas mayaman din ang Diyos. Hindi nila mapapantayan yung yaman na nasa ating Panginoon. Kaya maliwanag po yun. Tandaan po natin ang ating Panginoon, napakayaman siya. Amen? Kaya lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. So lahat ng pagpapala ay kaya niyang ibigay po sa atin. Amen? Ulitin ko po. Philippians chapter 4 verse 19, sabi niya, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan. Ano po ang kailangan natin ngayon? Hindi natin may pagkakailangan, minamahal, na kailangan natin ang financial. Kasi kung wala po tayong wala yung pera, makakabili ba tayo ng pagkain? Hindi. Kailangan may pera tayo upang tayo ay makakabili ng anumang gusto nating kainin. Ano po ang dapat nating gawin? Humingi tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, nakikita niya kung anong kailangan ng isang tao. Lalo na yung mga sumasampalataya, yung mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya maliwanag po yun sa Philippians chapter 4 verse 19, maliwanag po yun. Amen? Na sabi niya, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Marami namang instrument na pwedeng gawin ng Diyos. Yung mga instrument na yun ay talagang gagamitin niya na upang maibigay yung pagkain na hinihingi natin sa Kanya. Pero ang gawin lang po natin, magtiwala po tayo. Sampalatayanan natin ang Kanyang mga salita. Kasi nangako ang Panginoon na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan. Tayo ay Kanyang pagpapalain. At sabi po sa Mateo chapter 6 verse 33 hanggang 34, sabi niya, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So, maliwanag po yun na lahat ng bagay ay kayang ibigay ng Diyos. Pero kailangan ibigay din natin sa Diyos kung ano yung nararapat. Alam naman natin siguro yun, di ba? Na kung ano yung gusto ng Panginoon, nakapalit yung mga pagpapala na ibibigay niya sa atin. Hindi naman mahirap gawin di ba? Ibigay lang natin sa Kanya yung panahon o oras para sa Kanya. Iyon lang ang Kanyang gusto. Wala na pong iba. Lahat gagawin ng Panginoon para po sa atin.
Kaya dapat kapag tayo'y humingi sa Kanya at sinagot niya yung mga hinihingi natin, kailangan maibigay din natin sa Kanya yung talagang totoong paglilingkod. Kasi maliwanag po doon sa Mateo chapter 6 verse 33 na bago nating makuha yung pagpapala ay unahin natin muna siya. 'Di ba? Gaya po ng ating trabaho. Bago tayo papasok sa trabaho, ano pong dapat nating gawin? Prayer muna, 'di ba? So, yun lang po ang gusto ng Diyos. At sabi po sa verse 34, kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. So, tama na daw yung mga problema. Wag nating isipin kung ano ang pagkain natin bukas dahil alam ng Panginoon. Amen. Kung ano ang kailangan natin. Sinabi ko kanina, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya wag tayong mag-aalala dahil ang Panginoon hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos. Magtiwala lang po tayo. Kaya nga, mga kapatid, ano man ang kailangan natin ngayon, hilingin na natin sa Panginoon. At alam ko naman na ang Diyos ay ano man ang ating hihilingin sa Kanya sa gabing ito. Kung kailangan natin ng financial, tutugunin naman niya. Basta't willing lang po tayo na maghintay kasi hindi naman lahat ng ating hinihingi sa Diyos ay sasagutin niya kaagad. Hindi po. Kasi gusto ng Panginoon na maghintay muna tayo. Di ba? Pero lahat ng bagay na gusto nating hilingin sa Diyos, sasagutin naman niya talaga. Amen? Sinabi ko kanina, maraming instrument na pwedeng gamitin ng Panginoon upang yung mga hinihingi natin sa Kanya, lalo na ngayon, hallelujah, ay ibibigay niya. Lahat tayo nangangailangan. Lahat tayo kailangan natin ang financial. Kami po ay talagang nahihirapan po kami ngayon kasi sabi ng mga ibang masyur, mahina daw ang kanilang trabaho sa kanilang mga lugar. Pero parehas lang din. Amen? Parehas lang din na mahirap ang aming trabaho ngayon. Buti nga lang ang ating Panginoon ay napakayaman. Kaya lahat ng pagkain, lahat ng hinihingi ng bawat masyur sa Diyos, ibinibigay niya. Amen? Ibinibigay niya talaga. Kaya mabuti ang ating Panginoon. Mapalad po ang mga kumilala sa Diyos, ang mga tumanggap sa Diyos, dahil napatunayan nila o nararamdaman nila ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero sabi ko kanina, bago nating makuha yung gusto nating hilingin sa Kanya, ay unahin muna natin siya. Ibigay din natin sa Kanya yung tamang paglilingkod. Ibigay din natin sa Kanya kahit konting oras lang. Kailangan maibigay po natin ito sa ating Panginoon. Kasi lahat ng oras, lahat ng bagay ginawa na ng Panginoon para po sa atin. Kaya yung kanyang anak na ni Jesus, ibinigay niya. Wala siyang pagrereklamo.
Hallelujah. Ibinigay niya kusa ang kanyang sariling anak. Kaya ang ating Panginoon, hallelujah, napakabuti sa mga tao na sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, alam ko po na marami sa inyo ang nalulungkot o nahihirapan o nagtatanong sa Diyos kung kailang matatapos ang pandemic na ito. Pero sinabi ko kanina, ang Panginoon lang nakakaalam kung kailan matatapos ang problema na kumalat sa buong mundo. Ang gawin lang po natin ngayon, manalangin. Hallelujah. Manalangin lang ang ating pwedeng gawin ngayon at magtiwala tayo sa Diyos. Hallelujah. Sana po wag nating walay ng pag-asa. Wag nating walay ng ating pananampalataya. Sana po kung gaano kainit ang ating pagtitiwala noon, nung normal pa ang panahon, sana mas mainit pa ngayon. Amen. Hallelujah. Ang ating Panginoon, mayaman siya. Kaya hilingin mo na, kapatid, kung anong gusto mong hilingin sa Diyos ngayon. At asahan mo, sampalatayanan mo, na yung hinihingi mo sa Kanya, sasagutin niya. Hallelujah. Hallelujah. Sasagutin niya talaga. Dahil ang ating Panginoon, kaya niyang ibigay lahat ng pagpapala sa atin. Hallelujah, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Muli mo kaming binigyan ng paalala. Kaya sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin, ingatan, tulungan po ninyo kami, O Diyos, upang hindi mawala ang aming pagtitiwala sa iyo, upang hindi mawala ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tulungan po ninyo kami upang mas maging matatag pa ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Kaya tulungan po ninyo kami. Lord God, ikaw lang po ang pwede naming lapitan sa ganitong panahon, Panginoon. Dahil alam po namin na kung gaano kayaman ang mga negosyante, ay mas mayaman ka kaysa sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Limitado ang kakayanan ng mga mayayaman, Panginoon. Pero ikaw, O Diyos, walang limitado, kundi unlimited ka, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, tulungan po ninyong bawat isa sa amin. Ikaw po ang may taas sa gabing ito. Salamat po sa iyong papuri. In Jesus' name. Amen. So, ayun po, no. Maraming salamat po, Pastor Brian. Kahit sa naman po paalala sa akin po ng ngayong gabi po. So, tunay po talagang napakabuti sa atin ng ating Panginoon. At tunay po talaga na ang ating Panginoon ay provider talaga. So, lagi lang po nating alalahanin na ang lahat ng ito ay may katapusan at ang Diyos lang yung nakakaalam nito. At lagi din nating alalahanin na ang lahat ng ating hinihiling ay gustong makamit sa buhay ay makukuha natin. Diba? Tunay po talaga na ang salita ng Panginoon ay nagpapatunay na ang ating Panginoon ay tunay at tapat sa atin at hindi ang mga pangako niya ay hindi nagbabago. Tulad na lang po sa isang salita na ang sabi niya ay tumawag kayo sa akin at ako'y tutugon. So wow, napakaganda, no? So lahat pala ng ating gustong makamit ay gusto nating hilingin. Tumawag lang pala tayo sa ating Panginoon at kanyang tutugunin. At lagi nating ilalalahanin lahat ng bagay na gusto nating makamit ay makukuha natin kapag uunahin nating hanapin ang
kaharian ng ating Panginoon. Unahin nating hanapin ang kanyang righteousness. Diba sabi po sa kanyang salita na kung uunahin natin siya ay ang lahat ng mga bagay ay kanyang idaragdag. So nawa po mga kapatid na hindi po mawalang kawang yung bahagi po ng ating lingkod sa gabing ito. At nawa po ay lagi nating gawing inspirasyon or foundation ang mga salita ng ating Panginoon upang tayo ay hindi manghina at upang tayo ay hindi mawala ng pag-asa. So, yun po. Thank you po talaga, Pastor Brian. At ganun po din sa ating tagapakinig dyan sa YouTube. Yun nga po, no. Nawa po ay hindi po ito yung huli at una nating pagsama-sama upang magpuri sa ating Panginoon, magpapasalamat sa ating Panginoon. At ganoon din po sa dumalo dito sa ating team talk ngayong gabi. Maraming salamat din at kayo po ay nakadalo or tayo po ngayon po ay nagsama-sama. So, muli po, ako po si Janeline Saidawa, ang inyong naging presider sa gabing ito. So, bago po tayo magtapos, bago po tayo magpahinga sa gabing ito, atin na pong tawagin ang ating pansarang awitin na dadalhin po ni Sister Cecil Ann Indian, followed by Pastor Brian Agustin by his closing prayer. God bless us all po. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know
pag 9:56 p.m. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. Kami ay nakapagpuri na naman sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin, ingatan po ninyo ang bawat isa sa amin at ingatan din po ninyo ang aming mga pamilya na malayo sa amin, O Diyos. Lord, ano man po ang nangyayari sa aming mundo, Panginoon, dalangin po namin sa oras na ito na yung sakit na kumalat sa buong mundo, Lord God, sa iyong banal na kamay, Panginoon, ay winawasak po namin ang sakit na yan, O God. Dahil ikaw lang, Panginoon, ang pwedeng maghari sa buong mundo, Panginoon. Hindi pwedeng maghari, O God, ang masasama, Panginoon, kundi ang salita mo lang, Panginoon, ang pwedeng maghari sa buong mundo, Panginoon. Kaya tulungan po ninyo kami at iligtas po ninyo kami, Panginoon. Ilayo po ninyo kami sa sakit na kumalat sa buong mundo. Lord, dalangin po namin na ingatan po ninyo, i-bless po ninyo ang mga vaccine na ginagamit po sa kasalukuyan, Panginoon. Lord God, alam po namin na ibinigay mo ito bilang proteksyon sa mga tao na gustong magpabakuna, Panginoon. Kaya ingatan po ninyo ang mga tao na nabakunahan na, Panginoon, gaya po namin. Tulungan po ninyo kami, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At hanggang sa susunod na Sunday, O God, magkakasama kami muli upang purihin namin ang iyong pangalan, Panginoon. At sa gabing ito, bantayan po ninyo kami sa aming pagtulog. Ay ikaw po ang magbigay ng proteksyon sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasalamat. In Jesus' name, Amen. That ends our worship for tonight. So in order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to like and follow our Facebook page, CDCM Reunited, and on YouTube, don't forget to subscribe and hit the notification bell icon of our own channel, CDCM The Enlightened Ones, and hit also that you won't miss any of our posts. To be able to be with us here in this server, just key in CDCM Reunited as your server name, philtalk.org as your domain, 1321 as your port, and used guest as your username and password. That's it for now, and see you again next week for this type of activities. Thank you and God bless. May rason